Ng buhay at ani mga ka-agri, last week ay natunghayan ninyo ang pagbisita ni Agriculture Secretary Proceso Alcala dito sa Rehiyon 12, partikular na sa Alabel, Sarangani at Kidapawan City, North Cotabato. Nasa 2.4 bilyong pisong halaga ng mga proyekto po ang kanyang ipinamahagi sa daan-daang farmer groups at local government units. Higit sa 10,000 katao rin ang nakiisa sa dalawang lugar na naging saksi sa Grand Ulat sa Bayan kung Farmers Heart Day, kung saan ang ilan sa kanila ay nakapag-uwi ng iba't ibang insentibo. Thank you so much mga ka-agri sa panonood sa ating special episode last week. At nais din natin pasalamatan ang lahat ng dumalo sa ating Grand Ulat sa Bayan kasama si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Yes, during that event, Marie, we turned over more than 2.4 billion pesos sa dalawang lugar at yan ay sa Alabel, Sarangani Province at sa Kidapawan City, North Cotabato. These assistance packages included farm-to-market roads, farm machines at fund transfer para sa ating mga local government units. Yes, our farmer groups and local government units are very happy as verbalized by the representatives and local chief executives. Yes, Christian, and mga ka-agri, formal na po magsisimula ang Women's Month celebration ngayong buwan ng Marso. Yes, happy Women's Month, Marie, and sa lahat ng ating mga kababaihang ka-agri. And mga ka-agri, here are the other stories we have shown for you today. Isang magandang buhay mga ka-agri, narito na po ang mga kwentong dapat niyong tutukan ngayong araw. Ngayong buwan ng Marso, ipinagdiriwang natin ang buwan ng mga kababaihan at formal na ngang inilunsad ng ating tanggapan ang National Women's Month. Ang highlights ng naging kick-off celebration, abangan sa ating Agri Balitaan. At kaugnay pa rin ng National Women's Month, isang natatangi at award-winning na babaeng magsasaka ang aming i-feature today. Ang kwento ng tagumpay ni Ginang Ella Pobre, tiyak na inyong kagigiliwan sa Tatak Agri-Bida. Mga miyembro ng isang Irrigators Association sa Bayan ng Tulunan ang nakapanayam ng ating programa at kanilang ipinahayag ang napakalaking tulong ng mga proyektong kanilang natanggap mula sa DA. Ang kanilang malulutong na pasasalamat panoorin sa ating Mula sa Mga Magsasaka. Bukod sa National Women's Month, ginugunita rin tuwing Marso ang Rabies Awareness Month. At makakasama natin mamaya si Dr. Jennifer Bulawan para ipaliwanag sa atin ang kahalagahan ng national observance na ito sa ating Agri Talakayan. At mga ka-agri, isang linggo na lang, summer na! Isang worth-trekking ecotourism adventure na naman ang aming nasumpungan. Handa nang mamangha sa gandang tinataglay ng Asik-Asik Falls sa Agri-Turismo. Don't miss that out mga ka-agri, especially ang ating Agri-Turismo segment for today featuring the majestic Asik-Asik Falls. Yes! Kaya narito na po ang ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya mula rito sa Alamada, North Cotabato, sabay-sabay na natin tuklasin at palaganatin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri tayo sa Surgeon! Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo,
Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura, mga magsasaka sa Antipas, North Cotabato, lumalaki na ang kita dahil sa sementadong kalsadang ipinagawa ng DA sa ilalim ng bottom-up budgeting. Pagdiriwang ng National Women's Month 2016, sinimulan ng DARFO 12, tampok ang iba't ibang aktibidad. Mga pet owner, hinihimok ng Bureau of Animal Industry na papakunahan ang mga alagang hayop. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. At para sa detalye ng ating mga balita, dahil sa ipinagawang sementadong farm-to-market road sa isang sitio sa Antipas, North Cotabato ay lumalaki na ang kita ng mga magsasaka. Kwento ng mga magsasakang nakapanayam ng Agri-Tayo Sok Sergeant na babawasan ng 40 pesos ang kanilang nagagastos sa transportasyon ng kanilang mga produkto gamit ang motorsiklo. Mula sa Antipas, North Cotabato, makiagribalita kay Carl Ulysses Aguillon. Mula 100 pesos, ngayon, nasa 60 pesos na lang ang binabayaran ng mga magsasaka ng mais at palay ng Sitio Matias, Barangay Kamutan, Antipas, North Cotabato sa bawat sako ng kanilang produkto na isinasakay sa pampasaherong motorsiklo patungo sa merkado. Ito ay dahil sa 8.3 million pesos na halaga ng konkretong Farm-to-Market Road Project mula sa bottom-up budgeting na ipinatupad ng Department of Agriculture 12 noong 2014. Ito ang kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Antipas matapos ang kanilang panayam sa mga nabinipisyuhan sa naturang lugar. Noon ay halos hindi madaanan ang bahaging napagawaan ng FMR kaya umaabot sa ganoon kalaki ang kanilang nababayaran bawat sako ng kanilang produkto. Ang halos 1 kilometrong FMR project ay napapakinabangan ng tinatayang 100 pamilyang magsasaka na sinasaka ang abot sa 700 hektaryang production area ng mga produktong gaya na lamang ng palay, mais, niyog, palm oil at goma sa nasabing barangay. Ayon naman kay Jovic Chodoro, isang magpapalay, malaki ang kanilang kinikita ngayong nasa ayos na at nakongkreto ang dating maputik na daan. Dahil dito, nakabili na siya ng sarili niyang motorsiklo na ngayon ay ginagamit niya sa pagdadala ng kanyang sariling produkto sa bayan. Una, ketika pigado na di, baklay-baklay kami kag lisod ang dalan na ang produkto namon ginakarusa sa dalon pato sa baryo. Ti karon barang-arang na ni karon kay nataga na kasada mayo. Pagtawhay na gid. Ang kamo pilang kaman kay isa gina travel lang, isa gina ano man karga sa truck dalon sa kasada dayo. Kinumpirma naman ni Kamutan Punong Barangay Hernando Villarosa Jr. na maging ang mga magsasaka na nasa dulo na ng mga bayan ng Magpet at Arakan na malapit sa bundok na sakop ng Sitio Matias ay mas pinipili ng idaan ang kanilang produkto sa naturang FMR. Puno siya ng pasasalamat sa pamahalaan dahil hindi lubos maisip ng opisyal na masesemento ang bahaging iyon ng kanyang barangay. Ang behalf sa Barangay Council sa Barangay Kamutan, nagpasalamat kinsang dako sa under sa leadership ni DA Region 12 Director Amalia Hayag Datokan sa proyekto na natanggap namin from region na kami ay beneficiary ng 3 unit ng MPDP solar dryer kag multi-purpose building na malaking tulong talaga sa mga farmers beneficiary natin sa mga remote sitios natin. Sa concreting of roads namin na worth 10 million from Kamutan to Sitio Matias, pinaka
mahirap na sityo namin. So sa tulong ng Department of Agriculture ay kami nakatanggap ng road concreting na worth 10 million. So malaking tulong talaga sa mga partners beneficiary namin. Maliban sa FMR project galing sa BUB, nakatanggap din ang Barangay Kamutan ng 3 solar dryer at 2 bodega mula sa Agri Pinoy Rice Program ng Department of Agriculture. Mula dito sa Antipas, North Cotabato, nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sergeant, ako si Carl Luces Aguilion. Samantala, masayang ipinagdiwang ng pamunuan ng Department of Agriculture 12 ang International Women's Day noong March 8 na kung saan tampok ang iba't ibang aktibidad na aktibong nilahukan ng mga kababaihan at kalalakihan sa Coronadal City. Maki-agribalita kay student intern Rosemary Cruz. Masayang ipinagdiriwang ng Department of Agriculture 12 ang National Women's Month ngayong buwan ng Marso sa Coronadal City. Ang selebrasyon ngayong taon ay nakasentro sa temang Kapakanan ni Juana, isama sa agenda. Aktibong nakikiisa sa aktibidad ang mga empleyado ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 kasama ang ilan pang government agencies tulad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Cooperative Development Authority 12. Imbitado rin ang ilang mga kababaihang magsasaka at RIC members mula sa lungsod ng Coronadal. Nagsimula ang programa sa isang fun walk sa loob ng Region 12 Government Center at sinundan ito ng isang Zumba session na kung saan hataw sa pagsasayaw di lamang ang mga kababaihan kundi pati na rin ang mga kalalakihan. Isa sa highlights ng pagdiriwang ng National Women's Month ay ang cooking show kung saan magtatagisan ng galing sa pagluluto ang 4 na mga kalalakihang empleyado mula sa iba't ibang dibisyon ng Department of Agriculture 12. Layo ng programa na may promote ang women empowerment at gender equality sa komunidad. Dagdag pa rito ay ang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng bawat Pilipina sa lipunan. Ang sarap! Ayan mga ka-agri, maliban sa cooking contest, nagkaroon rin ng cooking demo kung saan bida ang putaheng gawa sa dagang bukid. Ito ang tinatawag na adobong star meat na talaga namang napakasarap. Sana mga ka-agri magkaroon kayo ng idea kung ano ang inyong ihanda sa inyong tanghalian mamaya. Ito si Rosemary Cruz nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sergeant. Sa iba pang balita, hindi matatawaran ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng Banga sa Department of Agriculture 12 dahil sa milyong-milyong halaga ng mga proyekto ang kanilang natanggap mula sa ahensya. Ang ilan sa mga proyektong ito ay ang farm-to-market roads at mga makinaryang pansakahan. Mula sa Banga, South Cotabato, Maki-agribalita kay Nelly Escote, Ilanan. Ipinapaabot sa ngayon ng lokal na pamahalaan ng Banga, South Cotabato ang kanilang pasasalamat sa Department of Agriculture 12 dahil sa daan-daang milyong proyektong kanilang natanggap mula sa ahensya. Sa ginanap na Farmers Day kaugnay ng ika-75th Foundation Anniversary ng Banga, pinapasalamatan ni Mayor Albert Palencia ang kagawaran dahil sa walang humpay na pagpapayabong nito sa sektor ng agrikultura sa kanilang munisipyo. Ayon sa alkalde, kapuri-puri rin ang hadikain ng DA sa farm mechanization kung kaya marami sa kanilang mga magsasaka ang napapadali na ang land preparation gaya na lamang sa paggamit ng farm tractor. Kasabay ng selebrasyon sa araw ng mga magsasaka ay ang pag-turnover ng mga proyektong pang-agrikultura na kinabibilangan ng 102 milyon halaga ng Sitio Pedregosa Cabudjan Farm to Market Road Project sa ilalim ng Philippine Rural Development Project kung saan may no objection letter na ito. Iturn over din ang second tranche ng 2014 bottom-up budgeting Farm to Market Road Project na road opening of Lam Apus proper. Gayun din ang desiltation of canals and solar dryer na nagkakahalaga ng 2.9 million pesos at ang certificate of commitment para sa small-scale impounding project sa San Jose, Banga na abot sa 2 milyong piso. Mismong si Regional Technical Director for Operations Zaldi Buloron na kumatawan kay Director Amalia Hayag Datukan ang nag-abot ng tseke at mga sertipiko kay Mayor Palencia at sa iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa naging mensahe naman ni RTD Buloron, hinikayat nito ang mga magsasaka na taas noong ipagmalaki ang pagiging magsasaka nila
at patuloy na hikayatin ang kabataang Pinoy na mahalin ang agrikultura o dili kaya'y kumuha ng agriculture-related courses. Abot sa 30 mga Irrigators Association, Rural Improvement Clubs at kooperatiba mula sa 22 barangay ng Banga ang nakibahagi sa aktibidad. Kasama sa mga naging aktibidad ay ang float making contest na ipinarada ang mga ipinagmamalaki nilang produkto sa kanilang mga lugar. Nag-uulat para sa Agritayo Soxergen, ako si Nelly Escote Ilanan. At sumainyo ang unang bahagi ng ating Agri-Balitaan. Susunod, mga pet owner, hinihimok ng Bureau of Animal Industry na pabakunahan ang mga alagang hayop. Ang detalye ng mga balitang yan, sasahimpapawid na sa pagbabalik ng Agritayo Soxergen. Soil is wonderful and it is valuable for each and every one of us. Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable. Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy. A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them. In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business. Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses, not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit. Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity building activities, such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities.
We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy, and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it. At para sa ating national news, kasabay ng selebrasyon ng Rabies Awareness Month ngayong buwan ng Marso, hinihikayat ng Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga may-ari ng aso at pusa sa buong rehiyon na iparehistro at pabakunahan ang kanilang mga alaga. Sa pamamagitan nito, ayon sa direktor, ay maiiwasan ang banta ng rabies sa komunidad. Ang Bureau of Animal Industry na siyang nangangasiwa sa bagay na ito ay isa sa attached agencies ng DA. Batay sa ulat ng DA BAI, ang rabies ay isang nakamamatay na karamdaman na kumikitil sa buhay ng 300 hanggang 600 na Pilipino bawat taon, kung saan kadalasan ay mga bata na may edad mula 5 hanggang 14 na taong gulang. Pinalalahanan din ng tanggapan ang lahat na ang rabies ay hindi lamang nakukuha mula sa kagat ng hayop na infected ng virus. Ito ay maaaring makuha kung ang laway ng aso o pusa ay mapunta sa sugat, mga body openings gaya ng mucous membrane ng mata, ilong, bunganga ng tao. At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ngayong buwan ng Marso ay ating ipinagdiriwang ang buwan ng mga kababaihan bilang pagkilala sa mahalagang papel na kanilang ginagampanan sa ating lipunan. Kaya ngayong araw, ating itatampok sa ating programa ang isang magiting na magsasaka na itinataas ang bandera ng mga kababaihan pagdating sa larangan ng agrikultura. Siya ay walang iba kundi si Ginang Ella Pobre na isang high-value crop farmer ng Barangay Lower Dado, Alamada, North Cotabato. Si Ginang Ella ay itinanghal na Gawad Saka Search National Winner noong taong 2014 para sa Outstanding High-Value Crops Farmer category. Of course, yung joy, yung mga feelings, hindi mo ma-express na ganun pala ang mangyayari. Ang hindi ko so katakalain na sa pagsisikap namin noon, magiging national awardee ako. So ang feelings parang hindi namin talaga ma-express ng asawa ko kung gaano kami kaligaya. Maganda yung pagka-awarding namin doon kasi parang primero, tinago nila kami
sa loob ng before this backstage. Katapos nang tawagin ang pangalan namin, bigla nila kaming pinalabas doon sa pagkarami-raming tao. So, very exciting. Bilang Gawad Saka winner, umani siya ng iba't ibang papremyo gaya na lamang ng Presidential Citation mula mismo kay Pangulong Noynoy Aquino at cash prize na 200,000 pesos. Katuwang ang Agricultural Training Institute, kanyang ginamit ang napanalunang pera sa pagpapatayo ng isang dormitory para sa mga magsasakang sumasailalim ng pagsasanay na isinasagawa ng DAATI. Marami naman kaming mga bagong tanim ngayon doon. Yung mga dati naming rubber na ninyo noon, pinuntahan ninyo, malalaki na sila. Tapos, nag-insert kami doon ng coffee, cacao. Under sa coffee at saka cacao namin, meron kaming mga luya, noon, tsaka mga other cash crops na pwede namin itanim. Sa kasalukuyan na nanatiling malawak ang sakahan ni Ginang Ella at patuloy niya itong pinalalago, katuwang ang kanyang asawa at mga anak. Sumailalim rin siya sa ilang mga pagsasanay na talagang nakadagdag sa kanyang kaalaman sa larangang naghandog ng karangyaan sa kanilang buhay. Dahil dito, talagang maituturing siya bilang isa sa mga tinitingalang magsasakang kababaihan sa rehiyon. Sa mga kababaihan, lalong-lalo na dito sa barangay namin, tuwing meron kaming mga meeting, kasi presidente man ako ng mga iba't ibang organisasyon dito sa barangay, yan talaga ang sinasabi ko sa kanila na kayo na mga kababaihan, huwag kayo, do not just stay at home. Dapat magtulong kayo sa asawa ninyo, sa pamilya ninyo, sa farming. Kasi farmers tayo eh. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa ibang paraan kundi sa farming. So, make use of your time. Tapos kung ano ang pwede natin maitanim sa ating mga farm, itanim natin kasi tutubo yan at saka ha-harvest tayo. So sa mga women, hindi lang dito sa barangay, kung meron man kayong mga areas as farmers, huwag niyo sayangin ang panahon. Magtanim kayo kasi sa pagtatanim dyan tayo mabubuhay at saka may aanihin ka kapag maitinanim ka. Ipinaaabot ni Ginang Ella ang kanyang lubos na pasasalamat sa mga programa ng gobyerno na talagang nakatutulong sa mga magsasakang tulad niya. Sinabi rin ito na bukal sa kanyang kalooban na ibahagi ang kanyang mga kasanayan at kaalaman bilang bahagi ng kanyang pita na sana lahat ng tao na sumasabak sa mundo ng agrikultura ay makatatamasa ng magandang ani at magandang buhay. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin nyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Rabies Awareness Month was declared in 2007 by the Executive Order number 84. And the main purpose of this is to have a rabies-free Philippines by year 2020. So it also provide the proper knowledge on the prevention and management of the disease itself. The role of the Department of Agriculture is that you have to ensure that the vaccines are available at all times, upgrading of the diagnostic capabilities as far as rabies examination is concerned. We are also mandated to take on the surveillance system, lalo-lalo na po sa mga LGUs natin, to tap those rabies areas with high risk. So, rabies is a viral disease transmitted by the bite of an infected animal. And the most common of these are yung mga dogs natin sa bahay. Ito yung pinaka-source ng rabies infection sa humans.
We know that rabies is 100% fatal. Kumbaga 100% siyang nakakamatay, but 100% preventable through rabies vaccination. So pag once meron ng signs sa humans na nagkaroon ng history ng dog bites, so yung chances of living is hindi na So may tendency talaga na mamatay yung pasyente. So in line with the celebration of Rabies Awareness Month, the Bureau of Animal Industry downloaded 110,000 vials of rabies vaccine, and that was distributed to our local government unit partners, lalo-lalo na po sa mga provincial at saka city vet offices. And we also participated in the information education campaign on how to manage the bite victim, how to manage the animal after biting, and the processing of samples. So in line with Rabies Awareness Month celebration, we are mandated to test samples free of charge. So lahat ng rabies samples for examination wala pong bayad up to the end of this year. Sa sinabi ko kanina, rabies is 100% fatal but 100% preventable through rabies vaccination. So we encourage those pet owners, dog owners, to be a responsible pet owners. Pabakunahan po natin ang ating mga alagang aso 3 buwan pataas at taon-taon pagkatapos para meron po tayong prevention. We overlook it. We walk all over it, trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil, and certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive.
We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, 1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet. Ngayong papalapit na naman ang summer vacation, siguradong papatok na naman ang iba't ibang pasyalan na tutunguhin ng mga magkakaopisina, magbabarkada at magkakamag-anak. At para sa mga nature lover na tulad ko, pasok at nangunguna sa listahan ng mga ecotourism destination dito sa rehiyon ang Asikasik Falls sa bayan ng Alamada, North Cotabato. Ang Malacortinang Falls ay isa sa mga talagang dinarayo ng mga turista sa ngayon dahil sa kakaibang gandang taglay nito. Namumukod tangi rin ito dahil isa itong spring falls na dumadaloy sa bangin at nababalot ng mga makakapal at luntiang damo. Wala namang ilog sa itaas nito, kung kaya talagang magtataka ka kung saan nanggagaling ang tubig na dumadaos-dos mula sa itaas. Discover po dito ang Asik Falls, sir, mga 2011. Yung kapitbahay namin, sir, nagpunta sila dito, tapos nag-picture. Nakita yung picture sa kagawad namin doon sa Dado, sir. Pinuntahan nila dito. Yung tubig, sir, yung pagganyan ba, yung parang ulan bitaw siya. Tingnan, tapos asik siya ba? Yung tawag nila, Asik Falls. Noong 2012 ay ang pumupunta dito mahigit 2,000 ka tao. Taga Manila, tapos may taga Davao o Cagayan, ganyan. Yung mga tao na hindi nila makaya mag-akyat doon sa taas, kami assist bitaw sila. Anhin na mo diri sa mga Asik Falls, naanay na himutang sa Sitio Dulaw, Dado, Alamada, North Cotabato. Ang biyahe papunta rito ay isang unforgettable experience na may tuturing dahil matatanaw mo ang malawak na lupain ng North Cotabato dahil sa masasaganang production areas na inyong madadaanan. Mahigit sa 1 oras ang gugugulin ninyo patungong Asikasik Falls mula sa sentro ng bayan ng Alamada. Mula sa registration area, kailangang ihanda nyo rin ang inyong mga sarili sa 30 minutong lakaran. Ito ay dahil babaktisin ninyo ang higit sa 600 na hakbang na hagdanan pababa bago ninyo tuluyang masumpungan ang lokasyon ng nakakaakit na Asikasik Falls. At muli, huwag kalimutan ang inyong camera upang well-captured ang bawat moment. Mga kaagri,
tayo ngayon? Susubukan na natin magtampisaw sa napakaganda at napakalamig na tubig ng Asikasik Falls. Yes, at bago natin yan subukan, Marie, magbibigay muna ako ng counting trivia. Alam ba ninyo na itong Asikasik Falls ay na-discover noong 2011 at sinimulan itong layuhin ng publiko noong 2012. So ano pang hinihintay natin? Tara! Tara na! Talagang nanunuot sa balat ang relaxing at refreshing coolness ng tubig ng talon habang kayo'y nagtatampisaw. Dahil sa sobrang linis ng tubig, talagang makikita mo ang mga bato sa ilalim. Pangunahing hanapbuhay ng mga residenteng nakatira malapit sa Asikasik Falls ay ang pagsasaka. Kung kaya makikita mo sa paligid ng talon ang iba't ibang crops tulad ng mais, saging at marami pang iba. Bukod sa mga ito, mayroon ding maliit na strawberry production area dahil na rin sa lamig na taglay ng naturang lugar. Kaya sa lahat ng nais ma-experience ang kagandahan at yamang handog ng kalikasan, halina kayo sa Asikasik Falls dito sa Alamada, North Cotabato. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryeng sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot.
legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran, sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Ako si Bentadina, IE President sa Tulunan. We are members of 664 members, tapos 793.29 hectares ang covered sa Tulunan IE. So in terms of projects sa DE Region 12, sa seeds, fertilizers, and then may new kami nga na-acquire na harvester, galing din sa Region 12. Rice tracer. Kung in terms sa harvester, sir, in terms sa losing, which is makaano kita sa 30% losses sa harvester. In terms sa production, siguro, sir, kung wala pa nag-abot ang El Nino, okay, tumaas ang production. Labi naging kay ang amon nga seeds, which is certified. Lumaki. Malaking pasalamat sa DE kasi binigyan kami ng opportunity kag dako nga may dako kami nga source ng income. Sa karon kuha kami sang tong traktor with backhoe para magamit gyapon namon sa amon nga mga canals. So nagahulat lang kami sa amon nga equity para ma-release po. Pagdating sa DE, kung magaling ka lang maggawa ng proposal, talagang bibigyan ka. Pero pagka hindi ka nag-propose, sigurado hindi ko mabigyan. Sa akin, okay, approve ako. Kasi nung naghingi kami ng aming pangangailangan at nakuha namin. Kasi nagbigay kami ng aming kailangan na, o kumbaga yung aming requirements. Baga. Sa kay Secretary Arcala siguro, malaking pasalamat dahil binigyan kami ng projects na compatible sa amin na mga irrigators association. Kasi kami, matagal na panahon na naghihintay ng tulong galing sa department. Sa ngayon, at least napansin kami ngayon.
nakakaramdam na ng pag-uulan ang malaking bahagi ng rehiyon dahil sa nagpapatuloy na cloud seeding operations ng Department of Agriculture. Yes, Marie, yan ay batay sa rainfall updates ng DOST Pag-asa at sa tulong ng ating mga netizens na patuloy na nagpo-post ng kanilang mga kuhang larawan sa ating Facebook account, kagaya na lamang ng mga sumusunod na photos. Salamat po sa patuloy ninyong kooperasyon sa pagmo-monitor ng lagay ng panahon sa inyong mga lugar. At upang maging updated po sa mga proyekto at aktibidad ng DA, please visit regularly our social media accounts. Sabado, huwag niyo pong kalilimutang panoorin ang ating programa sa mga sumusunod na broadcast outlets. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Soxargen.